Okay, balita muna tayo. Um, Sabi sa mga balita ngayon ay yung Rice for All rollout sa mga public markets magsisimula na ngayong December. So, sisimula na po ng Department of Agriculture ngayong buwan ng Disyembre yung bentahan ng Kadiwa Rice for All sa mga malalaking pamilihan sa Metro Manila. So, hindi mo na kailangang maghanap ng Kadiwa centers para makabili ng medyo mura-murang bigas, yung Rice for All program nila. So, ilalagay na yan sa mga malalaking pamilihan sa Metro Manila. Ayon kay DA spokesperson Arnel de Mesa, tuloy-tuloy na ang mga pagpupulong para maplansya ang magiging sistema oras na maibaba na sa pamilihan ang Kadiwa Rice. Sa ngayon, may tatlong senaryo na kinokonsidera ang DA, kabilang na ang ibigay ang pagbebenta sa mga farmer co-op na kapartner ng Kadiwa or magbibigay ng pangangasiwa sa FTI. So ibibigay yung management ng pagbebenta sa FTI at pakikipag-ugnayan sa market masters para sa posibleng pagsusupply ng murang bigas sa mga nagtitinda sa palengke. And mananatili sa 42 pesos ang kada kilo ng ibebentang bigas at wala pa ring magiging limitasyon. Ito ay para doon sa mga para na sa lahat, no? Para sa lahat kasi merong mas special na presyuhan, 'di ba, ng bigas para naman sa mga solo parent, sa mga senior citizen, mga ganun, mga poorest of the poor, ika nga. Yun yung nasa Kadiwa centers. Pero ito, ilalagay na daw po sa, sa malalaking pamilihan. Okay? So, good news yan para sa ating mga kababayan kasi magkano ang ordinaryong bigas? 50 kada kilo. O, nakatipid ka ng 8 pesos. Magandang klase na yung 50. Pwede na yun. Ito naman, dahil nga Christmas season na, di ba? Ine-expect na marami ay tataas sa mga bilihin. Sinisiguro, pag tumaas ang bilihin, wag akong sisihin nyo, sinisiguro ng Department of Trade and Industry o DTI, walang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa bansa hanggang sa katapusan ng taon. Ayon kay DTI Secretary Maria Cristina Roque, bukod pa rito, wala ring pagbabago sa presyo ng Noche Buena products. Ngunit may ilang tumaas na Noche Buena products, subalit hindi naman ito lalagpas sa 5%. Ang mga bahagyaan niyang pagtaas ng ilang produkto ay adjustment pa mula pa noong nakaraang taon. Pero ang sinasabi ng mga nasa asosasyon ng mga supermarkets, yung presyo daw na ilang Noche Buena items, wala pang katiyakan kung hindi talaga magtataas habang papalapit ang Pasko. So, yan yung sabi ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association. Expect nyo na natataas. Magdagdag na po kayo ng budget, no, para po sa inyong mga handa sa Kapaskuhan. Yung iba nga namimili na kapag pumunta ka sa mga malalaking grocery store, ang dami na naka-display. Parang maiengganyo ka nang bumili ng handa mo. Yun nga lang, problema talaga budget. Kahit gustong-gusto mong bumili. Ano rin eh, Oh, bibili ka, bawa, konti lang, ilang ano lang, ilang lata items lang. lang. Oo. Ang bilang haba. Di ba, ibig sabihin pag mahaba ang pila, di may pera ang tao. O kukunti lang ang cashier. Ewan ko lang. Hindi, napansin ko rin yan, mahaba ang pila. Binibilang ko yung cashier, ang dami nakasaradong counter. Sabi ko, kaya naman pala mahaba pila eh. Diba? Naisip ko rin yan nung nag-grocery ako. Pero hindi, may mga araw naman siguro na puno yung counters nila para mas mabilis ang pag-entertain sa mga magbabayad. Pero kahit pa paano,
Alam mo naman mga Pinoy, 'di ba? Kahit simpleng-simpleng Mm. handa lang masaya na. So, yan. Gano'n naman tayo mga Pinoy. Okay. And iba pang balita, ang Oktubre idineklarang National Agriculture and Fisheries Extension Services Month. So si Pangulong Bongbong Marcos idineklara ang buwan ng Oktubre bilang National Agriculture and Fisheries Extension Services Month na naglalayong isulong ang pambansang kamalayan sa papel ng extension services sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura at pangisdaan. And nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin, Proclamation 753, na naglalayong mapabilis ang pagbuo at paghahatid ng Agriculture Fisheries Extension Services at tiyakin yung suporta sa mga stakeholders sa pagpapabuti ng mga serbisyo. And pinarangalan din ito yung mga kontribusyon ng mga agriculture extension workers sa paglipat ng teknolohiya at mga facilitator sa pagbibigay ng access sa mga magsasaka at mangingisda ng extension services. And dahil dito sa Agriculture and Fisheries Modernization Act, ang pamahalaan po ay may tungkulong isulong ang agham at teknolohiya bilang mahalaga para sa pambansang pag-udlad, no, at ng ating agriculture sector. So sila po yung in charge dito. Ang Department of Agriculture at iba pang mga extension workers. So, yan po. October, tandaan mo, no? Mga alam ko active naman, 'di ba, yung ATI, Oo. yung kasi yung pagbibigay nila, no, ng mga ah, pagta-transfer ng teknolohiya at agham at teknolohiya, science and technology. So, yan talaga yung kailangan natin. No, yan ang kailangan natin. So saludo naman tayo no dun sa mga extension workers natin, lalong-lalo na yung mga aktibong social work, mga extension workers, extension services workers. Ayan. Congratulations po. Okay. Ito na ang medyo masalimuot na balita. Kasi merong mga investigasyon ba sa Kamara. So, sisimulan na ng binuong Quinta Committee sa Kamara ang kanilang investigasyon hinggil sa pagtaas ng presyo ng pagkain, gayon din ang talamak na smuggling. Ang Murang Pagkain Super Committee ay itinalaga sa ilalim po ng House Resolution 254, binubuo ng House Ways and Means Committee, Trade and Industry, Agriculture and Food, Social Services at ang Special Committee on Food Security. So maraming komite diyan sa Kongreso, no, ang binubuo nitong Murang Pagkain Super Committee. Ayan. Ang pagbubukas po ng pagdinig, binigyan diin ni Albay Representative Joey Sarte Salceda, Chairman ng House Ways and Means Committee at lead chair ng Super Committee, na mahalaga ang papel ng gagawin nilang investigasyon. Kasi nga, tutukuyin nila bakit ba patuloy na tumataas ang presyo ng pagkain, and syempre yung tungkol sa smuggling. And doon din sa pagdinig, pinakita din yung mga datos na naglalarawan sa mga challenges o hamon na kinakaharap ng mga Pilipino sa pagkakaroon ng abot-kayang pagkain. Ayon kasi dito sa PSA, yung Philippine Statistics Authority, ang pagkain ang pinakamalaking bahagi ng gastusin ng bawat pamilyang Pilipino. Doon na pupunta, malaking bahagi, no, na sa pagkain. At ang bigas ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng mga gastusin. O ikaw ba, sangayon ka na yung budget na isang pamilya, pinakamalaking bahagi doon, napupunta sa food, napupunta sa pagkain. Oo naman. Kasi At necessity. necessity yun.
And bigas, yung pangunahing dahilan ng pagtaas ng gastusin. Bakit bigas? Ba't bigas lang? Oo. Parang feeling ko nga yung gulay, isda, baboy, manok, talagang ano dati pag bumili ka, yung 500 mo, madami na. Ngayon yung 500 mo, ang sakit sa Naku. ulo. Kahapon yung kamatis, bumili ako. 2 piraso, 34 pesos. Hanggang ngayon pala, hindi pa bumababa yung presyo ng kamatis. Tumaas na naman. So ayan, kayo ba mga tagapakinig, ano ba ang pinakamalaking bahagi ng gastusin ng isang pamilya? So you agree ba dito sa PSA na pagkain ang pinakamalaking budget natin? And binibigyan din pa ni Salceda yung matinding epekto ng mataas na presyo ng pagkain sa mga pinakamahihirap na sektor ng populasyon. And bibigyang tuon ng investigasyon yung paglikha ng mga policies o mga polisiya ba upang mapanatili ang presyo ng pagkain, kumbaga maging abot kaya, and masawatang smuggling at maitaas ang kabuhayan lalo na sa agricultural sector. Kasi sinasabi ni Congressman Salceda, malaking nawawala sa gobyerno dahil sa smuggling. Oo. Bilyon nawawala sa ekonomiya dahil dito sa manipulasyon sa presyo ng mga agricultural items natin. Maliit ka pang bata, problema nila yan. Oo nga eh. Maliit ka pang bata, problema na nila yan. Talagang hindi pa masawata. Kaya yan yung mga balita natin na mas nalimuot. And isa na lang, bago tayo mag-commercial, di ba merong mga nakukumpiska na mga items ang Bureau of Customs, mga agricultural products, frozen meat, seafood. Ngayon, parang sinasabi, sinusuportahan ng meat importers and traders na yung mga nakumpiskang frozen meat, seafoods, ganyan, i-distribute na sa mga napinsala ng kalamidad. No, yan yung sinusuportahan nila. And kung matatandaan nyo, ang DA at ang Bureau of Customs nag-release ng 580 metric tons of seized frozen mackerel at ginamit nga sa relief operation ng mga biktima ng bagyo. Pero yon ay Yes. inassess muna or tines muna kung swak ba or pwede pa sa human consumption. And pwede naman sa human consumption, pwede pang kainin yan. Kaya, ayan, didistribute na nila. So, dapat naman siguro para hindi naman sayang kaysa nakatenga doon. 'Di ba? Babayad ka pa sa kuryente dahil frozen sila, 'di ba? Tapos congested pa yung customs. Yung mga dapat lumabas hindi makalabas dahil traffic, 'di ba? So marapat naman na pakinabangan natin yung mga items na yan. Lalo na kung wala naman ng kumukuha doon sa mga items, ipamahagi na doon sa mga nangangailangan. Nangangailangan. Sana lang, wag pumunta sa sa market. Baka mamaya, di ba, may nagpapalusot naman, makita mo nasa merkado na binibenta. So, ayan. Sana hindi. Sana ay doon sa mga, mas nangangailangan. So, ayan po yung mga balita. So, pwede nyo huyang komentuhan, pwede ho kayong magbigay ng mga feedback, suggestions. So, ang ating pong mga contact numbers ay 0916-499-6195 o kaya ay sa 0929-321-8738.